Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating po pagbulay-bulayan ay matatagpuan sa pangalawang Tesalonika. Ito ang sinasabi. Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin ninyo po kami, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban, at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan, kapatid na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Abutin niyo po sila, O Diyos, at pagalingin sa mga karamdaman na kanilang nararanasan sa pagkakataong ito. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na nagsisihanda pang pumasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo po sila, O Diyos, sa kanilang pagbabiyahe. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Gayon po, O Diyos, sa mga kaibigan namin na naghanap buhay sa mga lansangan, katulad ng mga drivers. Panginoon, patuloy mo silang ingatan at ilayo sa anumang mga kapahamakan, O Lord. Tulungan mo sila at patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan sa araw-araw ng kanilang mga buhay. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga OFW, patuloy mo po silang ingatan, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, sa mga pagsubok sa buhay, mga problema, dahil sila ay malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Tulungan mo sila na kanilang malampasan ang mga pangangailangan nila, O Lord. Tulungan mo sila. Ilayo mo sa anumang kapahamakan. Gayon din po, Panginoon, sa mga kapatid naming mga mangingisda. Patuloy mo silang ingatan sa kanilang pangingisda sa laot, Panginoon, at ilayo mo sila sa kapahamakan. Gayon din po sa mga magsasaka na naway patuloy silang magsaka, magtanim ng maraming mga pananim, katulad ng palay, gulay, prutas, at iba pa, upang may mga makakain ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang mundong ito ay may mabigat na problema. Ang mga pangunahing pinahalagahan ng Estados Unidos at iba pang mga bansa sa kanluran ay unti-unting humihina. Patuloy na nawawala ng kabuluhan ang alituntunin, kabanalan, integridad at pagpapahalaga sa relihiyon. Ang pundasyon ng sibilisasyon ay malinaw na mga sangkap ng kapayapaan at kaligayahan. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang sumampalataya upang makamtan ninyo
kung makamtan natin ang kapayapaan, kagalakan at layunin sa buhay. Gayunman upang makamit ang kapangyarihan nito, ang pananampalatayang iyon ay dapat na nakabatay sa isang tiyak na bagay. Wala nang mas matibay na pundasyon kaysa pagmamahal ng Ama sa langit sa inyong pananampalataya sa kanyang plano ng kaligayahan at pananampalataya sa kahandaan at kapangyarihan ni Jesucristo na tuparin ang lahat ng kanyang pangako. Kabilang sa ilan sa mga alituntunin, pinagbabatayan ng pananampalataya ay ang pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang hangaring tumulong kapag kailangan. Gaano man kahirap ang sitwasyon, pagsunod sa kanyang mga utos at isang buhay na nagpapakita na mapagkakatiwalaan niya tayo. Madaling makaramdam sa banayad na mga pahiwatig ng Espiritu at pagsunod ng may determinasyon sa mga impresyong bunga nito. Pagtitiis at pag-unawa kapag hinayaan kayo ng Diyos na maghirap upang umunlad at kapag paisa-isang dumarating ang mga sagot sa loob ng mahabang panahon. Makatutulong sa atin na maunawaan at gamitin ang kapangyarihan ng pagkakaugnay ng pananampalataya at pagkatao. Ginagamit ng Diyos ang ating pananampalataya para hubugin ang ating pagkatao. Ang pagkatao ay unti-unting nahuhubog sa pamagitan ng mga doktrina, alituntunin at pagsunod. Ang pagkatao ang magsasabi kung ano ang kahinatnan ninyo. Ang inyong pagkatao ang panukat na gagamitin ng Diyos upang malaman kung gaano kabuti ang ating pamumuhay sa mundong ito. Ang matatag na moralidad ay bunga ng mga tamang pagpapasya sa mga oras ng mga pagsubok sa buhay. Ang iyong mga pagpapasya ay ginagawa ng may tiwala sa mga bagay na pinaniniwalaan at kapag isinagawa ay mapapatunayang totoo. Kapag hanggang doon na lang ang kaya nating maunawaan at dumating tayo sa kawalang katiyakan habang tayo ay nanampalataya, masusumpungan natin ang mga solusyon sa mga hamon ng buhay na hindi natin makakamtan sa ibang paraan kahit napakalakas ng ating pananampalataya. Hindi kaagad ipagkakaloob sa atin ng Diyos sa tuwina ang ating mga ninanais. Sa halip, paunti-unti siyang tutugon sa oras na pinakamainam para sa atin ayon sa kanyang walang hanggang plano. Ang patuloy nating pagsampalataya ay magpapatatag sa ating pagkatao na makakamit natin sa mga panahon ng matinding pangangailangan. Ang matatag na pagkatao ay hindi nahuhubog sa mga sandali ng malaking hamon o tukso. Ito ay ginagamit sa sandaling iyon. Ang pundasyon ng pagkatao ay integridad
Ang mabuting pagkatao ay magpapaibayo sa kakayahan nating makilala ang patnubay ng Espiritu Santo at sundin ito. Ang matatag na pagkatao ay mas mahalaga kaysa ating ari-arian dito, dunong o anumang mithiing na isagawa natin. Ang palagian nating pagsampalataya ay nagpapatatag sa ating pagkatao. Sa kabilang dako, mga kaibigan, ang matatag na pagkatao ay nagpapalawak sa ating kakayahang sumasampalataya, kaya nadaragdagan ang ating kakayahan at tiwala na madaig ang mga pagsubok sa buhay. Patuloy ang pagpapalakas natin ito sapagkat kapag mas matatag ang ating pagkatao, mas kaya nating gamitin ang kapangyarihan ng pananampalataya. Saan man tayo nakatira, mga kaibigan, anuman ang ating trabaho o pinagtutuunan sa buhay, magiging bahagi tayo ng digmaan para sa mga kaluluwa ng kalalakihan at kababaihan. Maging magiting sa digmaang iyan, malalabanan ito sa pamagitan ng katatagan ng ating pagkatao. Ipinakita ni Satanas at ng kanyang mga hukbo ang kanilang pagkatao sa tahasang pagsalungat sa kalooban ng ating Panginoong Hesus at Ama at palagi ang paglabag sa kanyang mga utos. Ang ating pagkatao ay nagiging matatag sa palagiang pagpili ng tama. Buong buhay tayong gagantimpalaan sa mga pagsisikap nating piliin ang tama. Hindi kayang ipahinain o wasakin ni Satanas o ng anumang iba pang kapangyarihan ang ating tumatatag na pagkatao. Tayo lang ang makagagawa niyan sa pamamagitan ng pagsuway. Yan ang dahilan kaya nakatuong mabuti si Satanas sa pagtukso sa ating gumagawa ng mga desisyon na magpapahina sa ating pagkatao. Napakahusay ni Satanas sa paggawa ng mga pagpiling mukhang kaakit-akit at makatuwiran pa. Kaya maging maingat, mga kaibigan, no? Maging maingat. Sa mahalagang panahon ito ng buhay, tayo ay mahaharap sa maraming pagpipili. Ang mga desisyong gagawin natin ay makakaapekto ng malaki sa ating buhay ngayon at sa kawalang hanggan. Gawin ito ng matalino at may panalangin. May dalawang paraan sa paggawa ng mga desisyon sa buhay, mga kaibigan. Una, mga desisyong batay sa kalagayan at mga desisyong batay sa walang hanggang katotohanan. Si Satanas ay nag-uudyok na gawin ang mga pagpili ayon sa mga kalagayan. Ano ang ginagawa ng iba? Ano ang tila katanggap-tanggap sa lipunan o politika? Ano ang magbibigay ng pinakamabilis at pinakamagandang tugon? Ang paraang iyan ay nagbibigay kay Lucifer ng napakalaking pagkakataong tuksuhin ang isang tao na gumawa ng mga desisyon na makakapinsala at makasisira kahit tila kasiyasiya ang mga ito noong gawin ang desisyon. Sa paraang ito, walang pinagbabatayang mga pinahahalagahan o pamantayan na palagi ang gagabay sa mga desisyon.
Bawat desisyon ay ginagawa batay sa kung ano ang tila pinakamagandang piliin sa sandaling iyon. Hindi makakaasa, hindi makakaasa sa tulong ng Panginoon ang isang taong pumipili sa landas na ito, kundi naiiwan siya sa kanyang sariling lakas at sa lakas ng iba na gustong tumulong. Nakakalungkot lang mga kaibigan na karamihan sa mga anak ng Diyos ay nagdidesisyon sa ganitong paraan. Iyan ang dahilan kung bakit magulo ang mundo. Ang paraan ng Panginoon, mga kaibigan, ay makagawa ng kanyang mga anak ng mga desisyon batay sa walang hanggang katotohanan. Kailangan dito na patuloy na nakasintro ang ating buhay sa mga utos ng Diyos. Kaya nga, ang mga desisyon ay ginagawa ayon sa hindi nagbabagong mga katotohanan sa tulong ng pagdarasal at patnubay ng Espiritu Santo. Bukod pa sa sarili nating lakas, mga kaibigan, at kakayahan, matatamasa natin ang banal na inspirasyon at kapangyarihan kapag kailangan. Malinaw nating makikita ang ating gagawin at pagpalain tayo ang buhay ng lahat ng taong maimpluwensyahan natin. No? Makakaroon tayo ng makabuluhang buhay na may layunin, kapayapaan, at kaligayahan. Walang garantiya na ang buhay ay magiging madali para sa sinuman. Umuunlad tayo at mas mabilis na natututo sa pagharap at pagdaig sa mga hamon. Narito tayo para patunayan ang ating sarili. Umunlad tayo at manaig. Makakaroon palagi ng mga hamon upang makapag-isip tayo na makagawa ng mga wastong pagpapasya at makakilos ng matuwid. Uunlad tayo mula sa mga ito. Gayunman, may ilang hamon na hindi natin kailangang maranasan kailanman. Ito yaong mga nauugnay sa mabibigat na kasalanan. Kapag patuloy nating iniwasan ang gayong trahedya, ang ating buhay ay magiging mas simple at masaya. Makikita natin ang iba sa paligid natin na hindi gumagawa ng ganoong pasya, na gumagawa ng mga bagay na mali at masama at nagdudulot ng kalungkutan. Magpasalamat sa ating Ama sa langit na iba ang takbo ng ating buhay at natulungan tayong gumawa ng mga pasya sa paggabay ng Espiritu Santo. Ang pahiwatig na yan ang magpapanatili sa atin sa tamang landas. Itinuturo sa atin ng Ebanghelyo na gumawa ng mga desisyon batay sa walang hanggang katotohanan. Huwag sanang tulutan ang ating sarili na gumawa ng eksepsyon sa huwaran ng buhay na iyon upang magtamo ng pansamantala at tila kaakit-akit na pagkakataon o makibahagi sa isang bagay na alam nating hindi karapat-dapat. Nakita ko ang maraming bata pang mag-asawa at mga individual na nakagagawa ng malaking pagkakamali sa buhay dahil mali ang sinusunod nila. Sila ay nalalayo sa tunay na mga alituntunin dahil natukso silang magkompromiso ng kaunti upang magkaroon ng impluensya, katayuan o maging katanggap-tanggap. Binibigyan nila tayo ng dahilan ang mga paglihis na iyon at nangangatuwiran
na kalaunan ay mas malaking kabutihan ang maisa sa katuparan. Sa huli, ang gayong uri ng pamumuhay ay magdadala sa atin sa lugar na talagang hindi natin gustong puntahan. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang banal, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagtuturo kung paano mapagtagumpayan ang lahat ng klase ng tukso at pandaraya ng kaaway. Dalangin ko po, Ama, tulungan niyo po ako, kami na sa lahat ng pagkakataon, turuan niyo ka po kaming mas lalong lumapit sa iyo anumang sitwasyon ng aming kinakaharap. Tulungan niyo po kami, Ama, na mapalakas at mapatatag ang aming pananampalataya. Ito po ang aming samo at dalangin sa tanging makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak at tagapagligtas ng aming kaluluwa. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen.